Eto na nga ba ang sinasabi ko sa inyo, mga minamahal? Talagang ngayon, literal na pong napatunayan na sinungaling itong abogado, itong defense team ni former President Duterte. Alam nyo kung bakit? Diba ang sabi ni Kaufman? Nung naghain daw siya ng motion, para nga po dito sa interim release ni former President Duterte, sinabi niya na wala daw pong naging initial reaction. Ito nga pong mga prosecution team. So, kumbaga sa madaling sabi, walang nag-o-object. Kaya nga, na-stress talaga ako dun eh. Dun sa part na, ba't walang nag-object? Ano ba? Meron bang under the table na pinag-uusapan dito? Lahat tayo nagtaka at kinabahan, mga minamahal. Pero eventually, it turns out na itong si Kaufman ay literal lang talagang nagtatrabaho, I think. Sayang ba naman yung 150 million per month, 'di ba? Sabi ni sabi ni former Senator Antonio Trillanes, nagtatrabaho lang si Kaufman. Syempre, kailangan naman sabihin niya na walang pag-asa, di sayang yung 150 million a month, 'di ba? Kaya nga kahit malabo na at talagang literal na malabong makalaya, itong si former President Duterte, pinapaasa ni Kaufman na meron kahit wala naman. O, tingnan ninyo. Rumisponde na po ang Office of the Prosecutor. Patungkol nga po dito, mga minamahal, sa sinasabi ni Kaufman na wala daw pong nag-comment. Walang nag-object sa kanyang motion na inihain. 'Di ba? Motion na interim release dito kay former President Duterte. So ngayon, ito yung sabi. ICC prosecutor to respond the Duterte release plea. Sobrang linaw, nakikita ninyo yan, mga minamahal. ICC prosecutor to release to Duterte. ICC prosecutor to respond to Duterte release plea. So, ibig sabihin, sobrang linaw pa sa clear na yung International Criminal Court ay magre-respond. Narinig ninyo? Magre-respond, ICC prosecutor to respond to Duterte release plea. So, magre-responde po ang prosecutor team laban dito sa defense team ni former President Duterte. Fake news pala tong si Kaufman eh. Sabi ni Kaufman, wala daw pong nag-object. Ibig sabihin kasi pag walang nag-object, mayroon na talagang pag-asa. Kaya nga sabi ko, delikado din dito ang International Criminal Court. Masisira yung kanilang reputation dahil unang-una sa lahat, mga minamahal, 'di ba? Yung kaso ni former President Duterte is crimes against humanity. Malakihang pagpatay, 'di ba? So, at may pag-aamin din si Kaufman na yung kanyang kliyente ay hindi na daw pumuling uulit pa. Ano hindi na uulitin? Ang gumawa ng krimen. So, meaning, may pag-aamin na si Kaufman na kriminal itong kanyang kliyente na si Kadigungan. So, kapag hinayaan pa yan ng International Criminal Court, sobrang linaw naman, mga minamahal, na mukhang itong ICC ay may something na. 'Di ba? Masisira ang kanilang reputation. Malinaw na si Digong nakagawa ng krimen, inamin na ni Kaufman, tapos pag pinagbigyan pa nila ng interim release, abay, ibang usapan na yan. Sira na ang imahe ng ICC pag ganyan. Alright. Sabi dito, without directly confirming its position on the matter, the Office of the Prosecutor, or OTP, of the International Criminal Court said it will respond to the request for interim release for former President Duterte. Pero walang sinabi kung igagrant or hindi. Pero ang sabi nila, magre-respond sila. We do not know lang kung ano yung magiging response ng tawag dito ng OTP, ng Office of the Prosecutor. Diba? Hindi natin alam, pwedeng mag-grant, pwedeng hindi. Pero hindi naman yan ipapatapon sa Pilipinas si Digong. Kung mag-grant man yan, hindi sa Asia. Diyan lang yan sa karatig bansa nila. Home arrest pa din. Pero, flight is risk. Posibleng tumakas itong si Kadigungan. So, meaning, mga minamahal, there's a tendency na maybe they will grant the interim release. Pero, kung igagrant nila yon, madaming Pilipino ang magagalit at buong mundo, mga minamahal, abay, masisira na
ang image ng International Criminal Court. Sorry, sinisipon tayo. Sabi dito, in a statement sent to the Star Friday night, the OTP said it will send its response to the ICC's pre-trial chamber ay handling the ongoing proceeding. So the prosecution will file a public version which clearly set out its position on the defense application. So, antay lang tayo ba? Ito kasi si Kaufman, masyadong nagmamadali at feeling niya na, hindi, marirelease na itong si former President Duterte. Yan yung yan yung pinapakita ni Kaufman na may pag-asa. 'Di ba? Wait lang, girl. May kailangan lang akong i-chat mga minamahal. Kasi Okay. Sige. Gawin back sa ating topic mga minamahal. So, yung prosecution team ay maglalahad ng public version which is yung kalinawan para sa publiko kung ano nga ba yung desisyon nila, yung posisyon nila dito sa application, sa motion na inihain ni Kaufman. So, mga minamahal, para sa akin, kung pagbibigyan to ng International Criminal Court, talagang madaming mag-o-oppose dito. Lalo pat yung mga, nagre-represent ng mga tao, mga muka sa war on drugs ni former President Duterte. Talagang magagalit. Oo, talagang losing hope na. Hindi tayo natatakot sa magiging desisyon. Pero kung ang desisyon nila ay mabigyan or i-grant ng interim release itong si former President Duterte, abay, kawawa naman yung mga sumasalamin sa muka ng mga pinatay ni former President Duterte. Okay, in its 16-page urgent request for interim release, Duterte's defense team claimed that the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release. So the defense claim surprised lawyer representing drug war. Okay, drug war. Nasaan na ba tayo mga minamahal? Nawala, may nag-chat dito kasi importante kasi ito mga minamahal The defense claim surprised lawyer representing drug war victim as they noted the impact of granting provisional release to Duterte even to an undisclosed third party. Kasi masyadong assuming ba? Itong si Kaufman. Meron na agad state party na kukup-kup, wala pang ang desisyon ang ICC kung i-grant ng interim release. Pero eventually, mga minamahal, siguro mamaya or bukas, next week, meron ng desisyon yan. Kasi forthwith yung yung ICC, pag sinabing urgent, urgent. Hindi katulad dito sa Pilipinas, pag sinabing forthwith, dinidribble ng 4 na buwan, pinapatulog ng ilang days. Diba? Gets ninyo mga minamahal? So, we strongly urge. Pag urge yung naririnig ko, Robin ang naalala ko. Urge. Paano naman yung urge ng mga lalaki? By the way, si Robin umalis bilang PDP president. Himala. Diba? Paano kasi? Bobo. Charis. Okay. Sabi dito, we strongly urge the ICC not to grant, sabi to ni Nery Colmenares Duterte's position that threats experienced by victims and their lawyer will surely escalate if Duterte is released. Totoo. Nandyan yung takot, yung pangamba muli, mga minamahal, kapag pinagbigyan itong si Digong. Although hindi na siya presidente ng bansang Pilipinas, but may power pa siya. Mga minamahal, we all know that dahil vice-presidente yung kanyang anak. Diba? So, sabi dito, the safety of those seeking justice must be prioritized over the convenience of the accused. Human rights lawyer Nery Colmenares said. Diba? So, even if the claim of the prosecution non-opposition were true, he said the details of terms are expected to be debated before the pre-trial chamber. So, mga minamahal, anyway, sa madaling sabi, magsasalita ang International Criminal Court. Hindi sila tatahimik. Not unlike sa pinalabas. Diba?
ni Kaufman na wala daw pong nag-object. Kasi sa mga sa mga lawyer, pag walang nag-object, ibig sabihin, okay na. Oo, yung motion mo okay, igagrant. Yun eh. Yun yung pinapalabas ni Kaufman na walang nag-object. So meaning, pinapayagan. Diba? Pero although wala pa namang desisyon, pero yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga na-stress tayo ng mga nakarang araw. Abay, buti na lang po, mga minamahal. Buti na lang po, mga minamahal talaga. Abay, diba? Naglabas ng press release itong tawag dito, Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. At nilinaw na magbibigay sila ng statement for the public. Diba? Para sa kaalaman ng lahat. Diba? Kasi itong si Kaufman, sabi nga ni Dilema, nagtatrabaho lang yan eh. Sabi ni Trillanes, nagtatrabaho lang yung tao. Pero hindi yan pagbibigyan ng International Criminal Court. Malaki ang pagpatay ba naman yung kasalanan. Diba? Itong si Kaufman, nadadala na din po dito sa mga, mga DDS. Kasi parang, syempre, ang grounds ng mga DDS, mga fake news. So basically, naging ganun na din. Si Nery Colmenares, Nery Colmenares, itong si Kaufman. Yung circle nila, puro fake news. Kaya yung na-adapt ni Kaufman, gano'n na din. Minsan nga, nagiging spokesperson pa siya. Di ba? Paano nagiging spokesperson? Tingnan ninyo. Sabi niya, yung totoong nagpakulong kay Duterte, walang iba nakaupo dyan sa Malacanang. Tama ba? Bilang defense team, sasabihin mo yon? Defense is weak. Sabi ko naman sa inyo naghanap ng masisisi. Yan na lang yung gagawin nila. Diba? Sabi ko sa inyo, huwag kami. Hindi kami nagkabunoy. Alright, mga minamahal, pahingi lang po ako ng comments. Yes. Comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and hit notification bell for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.